Okay guys, gawa natin ng video tong kausap ko dito na nanghihingi sa akin ng advice. So, sabi niya dito basahin ko muna. Sagutin natin tong katanungan ni ma'am. Tapos, babasahin ko rin kung ano yung advice ko sa kanya. Sabi niya dito, hello po, dito po ako Bahrain ngayon po. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya guys, tago lang natin. Ngayon po, amo babae. Pag nagagalit, natatawag ka, stupid, laging puna sa trabaho ko, ma'am, nakaka-stress yung ganito. Yes, nakaka-stress talaga yan. Sinabi ko na sa agency problem ko dito, tapusin ko daw, kontrata ko na, pinirmahan. Ganun talaga yung mga employer, mga agency, kasi nga, dyan sila kumikita eh. So, kontrata ko na pinirmahan. Nagtawag daw amo ko, lalaki office, nagreklamo na di daw maayos trabaho ko. Pero di naman po si sir nagsasabi sa akin kung ibalik ba ako. Ibalik ba ako office? Pwede ba yun? Iuwi ko na lang kahit isang buwan pa lang po ako sa amo ko. Oo. Hindi talaga papayag yung agency pag isang buwan ka pa lang kasi may 2 years contract na kayo. Tapos, yung employer mo hindi rin yan papayag. Kasi nga, tawag dito, malaki yung binabayaran nila. So, tapusin natin. Sabi mo, hirap po magtrabaho ng ganito tapos di ka imi ka ng amo mong babae. Payo naman po. Thanks po. Sana masagot. Okay, ma'am. Hayaan mo na yan kasi yung amo mong babae, kung hindi ka iniimik ka, hayaan mo na siya. Kung hindi ka niya iimikan din, di ba? Less, stress. Isipin mo na lang na, okay, may mga tao talagang ganun. So, sabi niya dito, hingi lang po ako payo, gusto ko po na lang iuwi kung sakali man po. So, ma'am, tago natin siya sa pangalan na Lena. Sabi, malabo po kung 1 month pa lang po kayo, malabo pong pumayag yung employer nyo. Napauwiin kayo or kahit yung agency. Kasi, malaki nga yung ginastos nila sa'yo. So, may mga ano yan may mga tawag nito, basta meron yan sila may mga agreement yan. Or yung, gaya na lang sa Singapore. Sa Singapore, hindi pwede na basta-basta lang isauli ka ng employer mo nang walang dahilan. Kailangan nakasuit yan dun sa mga agreement kung ano yung nakalagay doon. Kung sabihin na natin, meron kang nilabag, so pwede kang ibalik ni employer sa agency, tapos yung agency papalitan ka ngayon ng panibago. Pero 1 month, sa Singapore, pagkaalam ko 3 months bago bago ka maibalik nila, tapos para mag-replace sila ng panibagong kasambahay. So, ito naman yung in-advise ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ma'am, about naman sa mga ganyan, yung tawagin kang stupid, aralin nyo po na huwag magpa-affect sa mga words ng amo mo. Kasi ikaw naman ang nakakakilala sa sarili mo at huwag paniwalaan yung mga negative na sinasabi niya sa'yo para hindi kayo ma-stress. Isipin nyo na lang na siya yung stupid, hindi ikaw. Kasi ikaw ay nakarating dyan sa bansa nila pero siya hindi. Pero siya hindi pa nakarating sa bansa natin. Yun sabi ko. At huwag mo ipakitang takot ka sa kanya. Paminsan-minsan mga tuwiran ka rin kung sa tingin mo ay mali siya. Tama ba yung ano ko sa kanya? Agree ba kayo dun sa ano ko guys? Sa advice ko sa kanya? So sabi naman niya, reply niya sa akin. Paano naman po kung lahat ng ginagawa mo mali sa kanya? Naranasan ko to. Nagkaroon ako ng employer na ganito. First employer ko. Ay, hindi yung employer ko, kundi yung nanay niya. Sabi niya, mali sa kanya. Pati pagligo po na, magtanga-tangahan pa rin po ba ako? Ibang usapan na yan, pag ganyan ma'am. So, may karapatan naman kayo na, ang unang gawin nyo muna ay kausapin mo yung amo mong lalaki at saka kausapin mo yung amo mong babae. So, pwede mo i-explain dyan sa amo mong babae at sa amo mong lalaki na willing ka naman magtrabaho pero dapat mag-meet kayo in between. I-discuss mo yung ayaw mo sa kanila tapos para ma-discuss din nila kung ano yung gusto nila. So, ma'am, alalahanin mo, ikaw po yung nasa bansa nila, ikaw po yung naghahanap ng trabaho. So, mas more na ikaw yung mag-a-adjust kaysa kanila. So, hingin mo yung mga kung ano yung gusto nila sa'yo, the way ng pagtatrabaho. So, kung kaya mong gawin, sige, go ahead. Pero kung hindi mo na talaga kaya, bumalik ka sa agency. Pwede naman. Tapos, sabi naman niya,
Sabi ko nga sa babae, kung di ako gusto, ibalik na lang ako ng office. Hindi naman magtanggap ng katwiran. Okay, Ma'am Lena, ito yung may advice ko sa'yo. Kung hindi mo na talaga kaya, pero ganito lang yung problema mo, compare sa iba, or kung ako ikaw, wala lang to. Pwede mong kausapin yung employer mo. Tapos kung hindi kayo hindi talaga kayo magkasundo, di magpabalik ka ngayon sa agency. Pwede na basahin mo yung kontrata, yung standard contract nyo, kung ano yung nakalagay doon. So, kung hindi talaga kayo magkaintindihan, magpabalik ka ngayon sa agency. Kung ayaw pa rin nila, ikaw na mag-resign kasi pwede naman nag-break ng contract. As long as magbigay ka ng resignation sa kanila at kung ano yung nakalagay doon sa standard contract nyo. So, kung hindi mo pa rin talaga, kasi hindi solusyon, ma'am, hindi talaga solusyon na kapag hindi kayo nagkaintindihan ng employer mo, ang solusyon mo ay magpapabalik ka sa Pilipinas. Kasi bakit? Unang-una, malaking binayaran ng agency, ng employer mo para sa'yo, para i-hire ka nila, mapunta ka sa bansa nila. So, sa mga ganyan lang na problema, masusolve pa yan. Kasi, ang pinaka-worst lang naman na mangyari talaga, no, yung kapag sinasaktan ka na. Kung sinasaktan ka na ng employer mo, mag-run away. Hindi ko i-advise na mag-run away ka, pero tumawag ka agad sa agency mo. Kung hindi ka nila tutulungan, doon ka na, kung sa tingin mo na parang mamamatay ka na dyan, mag-run away ka, pumunta ka ngayon doon sa Philippine Embassy, ganoon. So, alalahanin nyo na walang ibang makakatulong sa sarili natin kapag nandun na tayo sa bansang pinagtatrabahuan natin, kundi mismo sarili natin. Okay? Ma'am, sana nabigyan kita ng payo o sana naliwanagan ka, pero kung ayaw mo na talaga dyan sa employer mo, tumawag ka sa hotline ng OWA. Bibigay ko ito. Ang number ng hotline ng OWA na pwede mong tawagan ay 1348. Kapag sa Maynila, sabihin na natin kung meron kang family sa Maynila, sila yung patawagin mo sa numero na to. Kapag sa province naman, ito yung number 021348. Kapag sa province yung tatawag. Kapag ikaw naman ay nandyan sa overseas, so ikaw na sa saang bansa ka ba? Basta kung saang bansa ka ngayon, ito yung number na pwede mong tawagan. Plus 632 and then 1348. OWA number po to. So ilalagay ko rin sa baba. So, pwede mo tong kontakin. Pwede kang magsabi dun sa family mo sa Pilipinas, kung nasa Maynila, tawagan nila yung 1348. Humingi sila ng tulong. Sabihin nila kung ano yung problem mo. Pangalawa, kung sa province naman yung tatawag, yung 021348. Kailangan lang merong mauna na 0, then 2, tapos 1348. Kapag sa overseas, inulit ko na, kung ikaw yung tatawag, plus 6321348. Okay, ma'am, sana sagot yung katanungan mo, pero kung mayroon ka pa ibang katanungan, just comment below lang. See you, have a good day, bye-bye. Lakasan mo yung loob mo, magdasal lagi, para bigyan ka ni God ng guidance. Yung problema mo na ganyan, kung ikukumpara yan sa iba, wala lang yan. Malalampasan mo yan. Pero kung ayaw mo na talaga dyan sa employer mo, magpabalik ka or bumalik ka sa agency mo, ganun. Okay, ma'am, have a good day, bye-bye.